Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Isang pinagpalang Sabado ng umaga, mga kapatid. Ayan, September 20. Good morning, Brother Joseph Trinidad. Ayan, good morning na from New Zealand, Brother Richie. Good morning. Good morning, Sister Lovely May, Sister Donna, Kuya Boyet from Riyadh. Good morning na din kay Brother Josepino Victorino. Yan, good morning na sa bawat isa. Sister Marilu, good morning. Ayan, keep on sharing mga kapatid, keep on tagging names. Yan. Hallelujah. Yes, Lord. Bago tayo mag-umpisa, tayo po ay umawit sa ating pong Panginoon. Handog natin siya ng papurit pagsamba sa umagang ito. Yes, Lord. Hallelujah. Lord, we invite the presence of the Holy Spirit. Yes, Lord God. Ito nga po maghari, Panginoon. Yes, Lord. Come, Holy Spirit, fall afresh on me. Fill me with your power, satisfy my need. Come, Holy Spirit, yes, Lord, fall afresh on me. Holy Spirit, fill this place, Lord. Come, Holy Spirit, fall afresh on me. Fill me with your power, satisfy my need. Only you can make me whole. Give me strength to make me grow. Come, Holy Spirit, fall afresh on me. Yes, Lord, fall afresh on me. Holy Spirit, fill our hearts, fill our minds with your anointing, O God. So close, I believe you're holding me now in your hands. I belong. You'll never let me go. And so close, I believe you're holding me now in your hands. I belong. You'll never let me go. Thank you, Holy Spirit. You will never let me go. Yes, O God, purihin po kayo, Panginoon, sa umagang ito. Dakilain ang iyong pangalan, ikaw lang pong maluwalhati, may taas sa aming pong buhay. Agad sa umagang ito, Panginoon, sa aming pong daily vibrant word, Lord. Ikaw po maghari, ikaw po manguna. Una sa lahat, Lord, salamat po sa pagising sa amin sa umagang ito, Panginoon. Tunay nga ang pagtulog ay desisyon namin, ngunit ang pagising ay desisyon po ninyo, Panginoon. Thank you, Lord, na meron kaming bagong umagang kay ganda, Panginoon. Lord God, sa oras po na ito. Lord God, marami pong salamat at pinagkakatiwala ko po sa iyong gawain, Panginoon, ang daily vibrant word, Lord. Ikaw po maghari, ikaw po manguna.
sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, good morning na, good morning, good morning. Good morning na sa ating mga maagang nagising. Ayan, good morning na po. Sister Donna, ayan, good morning. So, ayan, without further ado, tayo na po ay mag-umpisa na, mga kapatid, sa ating pong pag-uusapan ngayong umaga. So, very controversial. Ito pong ating pong topic ngayong umaga about God sovereignty. Kaya nga marami pong tanong. Hanggang ngayon, marami pong katanungan tungkol po doon sa nangyaring assassination, no? Doon sa Pusayuta. So, ang tanong dito, bakit hinayaan ni Lord na mamatay o patayin si Charlie Kirk? Ito po yung nag-viral na tanong, no? Bakit hinayaan ng Diyos na mamatay o mawala si Charlie Kirk, mga kapatid? So sabi po sa Psalm 103 verse 19, "The Lord has established His throne in the heavens, in His kingdom rules over all." Itinatag ng Panginoon ang kanyang trono sa langit at ang kanyang kaharian ay namamahala sa lahat. Napakalinaw, no? Gawin din po sa Psalm 115 verse 3, "Our God is in heaven, He does whatever please Him." Ang aming Diyos ay nasa langit. Kanyang ginagawa anumang kanyang kagustuhan. His supreme authority. Kaya, pag sinabi pong sovereign, it is God supreme rule and authority over all things. He has absolute authority, absolute control, absolute power to accomplish His will. Nothing happens outside His knowledge, His permission, or purpose. O sa madaling salita, mga kapatid, God rules and reigns over everything, even in earth, in heaven, or in history, or nation, in even our personal lives. Yan. He will cover everything that comes to pass, leaving nothing outside His control. Even evil and misfortune are subject to His governance, fulfilling His wise purposes. This sovereignty is not passive permission, but active direction of history. Kaya, for believers, it is a source of deep comfort. No? Kaya tayo, mga kapatid, no, tayo pong mga believers, hindi na tayo po ay nabibigla. Hindi na tayo nasusurprise sa mga ganitong kaganapan because assuring them that every trials and circumstances is ordered for their ultimate good and God's glory. Yan. Yan po yung concept ng sovereignty ng ating pong Panginoon. Sovereignty, dakilang kapangyarihan. Kaya balik tayo dun sa tanong, bakit hinayaan ng Diyos na patayin o mamatay si Charlie Kirk? Siyempre sa atin, mga kapatid, bilang kapatid, no, sa pananampalataya, ay masakit po sa atin yon. Oo. Na dahil lang sa patuloy niyang paglaban sa immoralidad, paghahayag ng katotohanan, pagbukas ng mga mata ng mga kabataan doon sa tamang prinsipyo. Pero sa kabilang panig, siya po ay binaril. Alam naman natin na napaka-ingay ng nangyaring ito hanggang sa ngayon, mga kapatid. Pinag-uusapan at ang laki po ng impact nito, lalo na sa Christian world, no? Mga kapatid. Pero, sabi nga natin, sa binasa natin sa kahulugan ng sovereignty, si Lord ay alam niya yun nangyari. Meron siyang absolute authority, absolute control, or absolute power. Mga kapatid, quick background lang tayo. 31 years old pa lang siya, bata pa. At yung pong bumaril ay isa sa 22 years old. Mga bata pa sila. Marami pa silang pwedeng magawa sana, no?
So ngayon, ano po ang naging impact nito sa atin? Yung kanyang kamatayan. At uli, napukaw yung mga tao. In-expose na talaga yung mga immoralidad, lalo na sa kabataan. Kaya nga, yung bumaril sa kanya, ay siya pala ay merong relationship sa transgender. Opo. Dahil nga, yung kanyang sinisiwalat ni Charlie is about immorality, no? Marami po siya. Na isa lamang po ang gusto niyang mangyari, tayo po ay palayain doon. Makalaya. Kaya nga titingnan natin yung kanyang damit, no? Yung puting damit niya, kung saan siya ay napatay, ay nakalagay doon freedom. Freedom. At ako po ay nagulat kasi yung tama ng baril sa kanya dito sa liig. Di ko alam kung ito ay coincidence or talagang kalooban na ng Panginoon, no? Why? Because bukang bibig niya, mga kapatid, lagi niyang sinasabi sa kanyang mga labi, bukang bibig niya, wala siyang preno pa nagsasalita, lalo na pagdating po sa immoralidad. Lalo na sa mga kabataan. Could you imagine, ito palang bumaril sa kanya, ay isa pala siyang Mormon. Si Robinson, isa pala siyang Mormon. Pero bakit siya ay namumuhay sa immoralidad? Di ba, mga kapatid? Kaya pala, hindi naging madali sa kanya yung pag-assassinate dito kay Charlie. Matagal na buwan na pinag-isipan niya ito talaga. Kaya nga, ang tao, pag gumagawa siya ng krimen, hindi yan on the spot ginagawa niya. May mga planning yan. Pinagplanuhan. Talagang pinagplanuhan niya. At ang nakakalungkot dito, mga kapatid, buhay yung nawala. At alam naman natin, ang batas diyan sa Utah, no, ay meron dyan death penalty. Kaya yun po yung ngayon, hanggang ngayon, meron pong investigasyon pa hanggang ngayon. So, ituloy po natin, mga kapatid. When life feels uncertain and we face challenges, we can rest knowing that God is never surprised. Alam ng Diyos yan. Never powerless. He is omniscient, He is omnipotent, He is omnipresent, and never absent. His plans are perfect, even when cannot see the full picture. Just as a skilled weaver, di ba? Kung paano hinihimay-himay ng Panginoon. Kapag ang buhay natin ay parang walang katiyakan at naharap tayo sa mga hamon, maaari tayong magpahinga sa pagkaalam na ang Diyos ay hindi kailanman nagulat. Alam ng Diyos, even yung ating buhok bilang niya. So, sa ating pong nilay-nilay, kaya may mga tanong dito. Sabi dito, do I really believe that God is in control of every situation in my life? Or how can I surrender my worries and decision to His sovereign will today? Talaga bang tayo ay naniniwala na si Lord ay may absolute control, sovereign, sa ating pong buhay, sa ating sitwasyon? Kaya nga, mga kapatid, mahalaga na malaman natin ito. Dahil ang Panginoon, siya po ang may alam ng lahat ng bagay. Kung titingnan natin sa Old Testament time, nangyayari po ito kay Joseph the Dreamer. Okay. Bakit hinayaan ng Diyos na si Joseph ay paglupitan o pagmalupitan ng kanyang mga kapatid? Bakit hinayaan ng Diyos na si Joseph ay maihulog sa balon, ibinta, di ba? At makulong? Kaya sabi niya po sa Genesis chapter 50 verse 20, you intended to harm me, but God intended it for good. He brought me to this position so I could save the lives of many people. Sinadya mo akong saktan, ngunit nilayo ng Diyos ang lahat para sa ikabubuti. Dilaniya ako sa posisyong ito para mailigtas ko ang buhay ng maraming tao. Kahit ang pagkataksil at inggit ng kanyang mga kapatid ay ginamit ng Diyos upang mailigtas ang maraming tao mula sa tagutom. Dito po siya nangyaring ito kay
Charlie Kirk, mga kapatid, yung kanyang pagkamatay, nagkaroon po ng laking impact dito kasi nga maraming taong na-inspire, no, sa kanyang buhay. Though maikli lamang yung kanyang buhay, 31 years old, pero yung buhay niya na-maximize niya. Okay, na-maximize niya yung kanyang buhay dito sa mundo para ipagtanggol, palaganapin ang mabuting balita sa lahat ng tao. Wala siyang pinipili, walang kinikilihan, mga kapatid. Ganun sa ka-bold, no? Para sabihin yung totohanan, yung truth. Mga kapatid. Marami pong na-inspire. Actually, meron na pong gustong sumunod sa yapak niya. Meron na po na gusto niyang ipagpatuloy yung advokasya ni Charlie Kirk. Could you imagine, nag-impact ito. Yung kanyang kamatayan, nagpukaw yung mga natutulog, lalo na tayo pong mga Kristiyano. Marami kasing mga Kristiyano na stagnant Christian. Opo, mga kapatid. Kaya nga, sabi ko nga kanina, ito yung nagbigay ng napukaw. Yung mga Christian community, mga born-again Christian, na huwag tayong mangimi, huwag tayong maging polite, lalo na sa pagbabahagi, pag-i-expose ng mga kasinungalingan, pag-i-expose ng mga corruption, pag-i-expose ng mga immoralidad. Mga kapatid, tulad po ni Joseph the Dreamer, isang halimbawa din po ito sa Old Testament time. Kahit nagtaksilan siya ng kanilang mga kapatid, sabi nga niya, you intended to harm me, but God intended it for good. Diba? Nakita mo yung kanyang sinabi. Meron pa po, si Job. Yan. Example din po yan sa Old Testament time. Ang kasawian ay naging daan para sa kanyang kaluwalhatian. Sa Job chapter 1 verse 21, ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon din ang aalis. Purihin ang Panginoon ng Panginoon. Siya ay nakaranas ng matinding kasawian. Ngunit sa huli ay higit niyang nakilala ang Diyos at siya ay pinarangalan. Hindi tayo dapat masurprise sa mga nangyayari sa ating pong buhay sa paligid natin. Even si Jesus, hindi siya nasusurprise sa mga nangyayari ngayon. Alam niya. At maganda dito, siya po ay sovereign. Meron siyang absolute control, absolute power sa lahat ng mga nangyayaring ito. At isa pong maganda pong example din sa New Testament ay si Jesus. Kung paano si Jesus itinatwa ng mga tao. Sabi nga sa Acts chapter 2 verse 23, si Jesus ay ipinako ayon sa takdang pasya at kaalaman ng Diyos. Nagkaroon ng conspiracy. Yung mga tao nag-usap-usap hanggang siya ay ipagkanulo, hanggang siya ay nagdesisyon sila na ipako sa krus. Yung paggawa ng krimen, mga kapatid, minsan, pag mag-isa ka, mahirap buuin. Pero pag may kasama ka, madali. Gaya po doon sa yung bumaril kay Charlie Kirk. May nag-impluensya. Yun. Mayroong siyang kasama. May umuudyok sa kanya. Di ba, mga kapatid? Kaya si Satan very deceptive, yung kanyang technique at kanyang kapamaraanan, no? Mayroon talagang gagamitin. 'Di ba ginamit niya yung ahas? Si Jesus, ang cross ay gawa sa kasamaan ng mga tao. Ngunit ginamit ng Diyos para sa pinakamalaking kaligtasan ng sangkatauhan, 'di ba? Yung kamatayan po ng ating pong Panginoong Hesus, alam po ng Diyos yun. At yun po ay nakatakda na. Sabi nga dyan, para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Tayo po yung naging recipient, mga kapatid. So ano po ba yung puntos natin sa umagang ito? Yan po ay lang po yun, mga kapatid, na introduction. Ito po yung ating puntos. Number 1, the sovereign will of God in human life. Ang ganap na kapangyarihan ng Diyos sa buhay ng tao. Kaya sabi po ng Romans 8:28, sabi ni Paul,
alam natin na sa lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Ang Kanyang tinawag ayon sa Kanyang layunin. Nagkakalakip-lakip. Sa tingin ba natin walang pakialam ang Diyos sa nangyayari sa atin? Sa nangyayari dito sa mundong ito? Mayroon. He knows everything. He is in control. At alam niya kung ano ang magiging kahinatnan. Alam niya yung impact nito after. Even He used our trials, He used even trials for our good. Diba? Mga kapatid, He is sovereign will in our life. Kaya sabi po ng Jeremiah 29:11, very popular verse, very profound. Jeremiah 29:11, sapagkat alam kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Sabi ng Panginoon, mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito yung mga planong nagdudulot sa inyo ng kinabukasang puno ng pag-asa. Napakaganda. His plan for us are good and not for harm. Malinaw, mga kapatid. Kaya wala tayong pwedeng itanong sa Panginoon, no? I-question ng Panginoon yung kanyang pagka-Diyos. Dahil marami mga tao ngayon, kinu-question yung kanyang pagka-Diyos, no? Kinu-question yung kanyang kapangyarihan. Mga kapatid, He uses even trials for our good. His plans for us are good and not for harm. Wala pong inisip ang Panginoon na ikasama natin. Gusto ng Diyos, mapabuti po tayo. Number 2, the sovereign will of God controls evil. Even evil in misfortune. Ang ganap na kapangyarihan ng Diyos, kinukontrol niya kahit ang kasamaan at ang kasawian. Proverbs 16:4. Ang lahat ay nilikha ng Panginoon na mayroong layunin. Kahit na nga ang mga masasama, itinalaga sila para sa kapahamakan. Meron talaga mga taong masasama. Meron talaga mga taong nananamantala. At meron talaga mga taong masyadong matalino. Gustong higitan ang Panginoon. Gustong higitan ang Diyos. Evil does not escape God's sovereign control. Hindi makakaligtas yung mga masasamang ito. Tulad po ni Robinson, yung pumatay. Ngayon po ay nililitis po siya. At ang masama po dito, no? Buhay din ang kapalit doon sa kanyang ginawa. So number 3, the sovereign will of God comfort believers in times of suffering. Ito po napaganda, no, mga kapatid. Sabi po ng 1 Peter chapter 5 verse 10, pagkatapos ninyo magtiis sa loob ng maikling panahon, ang Diyos na siyang pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala, ang siyang magbibigay sa inyo ng kaganapan, katatagan, at lakas ng loob, at isang pundasyong di matitinag. Diba? Hindi naman nangako ang Lord na ang buhay dito sa mundong madali, di ba? Sa katotohanan, meron talagang mga suffering. Oo, may mga persecution. Meron tayong mga battles na kakaharapin sa mundong ito. Pero sabi niya, pagkatapos niyan, pagkatapos ng lahat ng inyong pagtitiis, sabi nga niya dyan, maikling panahon. Hindi habang buhay, maikling panahon. Di ba? Magbibigay ito sa iyo ng kagalakan, katatagan, lakas ng loob, at matinding pundasyon na di matitinag. Kaya kung meron man tayong pagkadaanan ngayon sa mga oras po na ito, wala yan sa mga nangyari doon sa ating pong mga kapatid nating nauna na. Si Charlie, siya po ay nasa piling na ng Panginoon, yung kanyang buhay hanggang sa ngayon pinag-uusapan. Naging magandang example yung kanyang buhay
In just 31 years old, mga kapatid. Kaya nga sabi ng tatay niya, masyado pang bata. Yan. Masyado pang bata na nawala, na kinuha ng Diyos. Di ba? Mga kapatid. Pero po, yung kanyang buhay ay nagkaroon sa atin ng matinding impluwensya bilang mga anak ng Diyos. Na hindi dapat tayo manghinawa, tumigil sa paghahayag ng mabuting balita sa lahat ng tao sa buong mundo. Kaya nga itong ating ginagawa, every 5 a.m. in the morning, every day ito, meron tayong daily vibrant word. Marami po mga tao na naabot po ng ganitong platform na ginagamit po natin. Could you imagine, mga kapatid, na dahil lamang sa ating mga kapahayagan ngayong umaga, nakakarating po ito sa 4 na sulok ng mundo. At kung meron ka pang kapasidad na i-share ito sa iyong mga kaibigan, di ba? Kapamilya, lalo na yung mga taong wala pang relasyon sa Panginoon. Napakahalaga na ito po i-share po natin, mga kapatid. Huwag natin sayangin ang panahon, ang oras sa paghahayag ng salita ng Diyos. Alam mo, nagpukaw sa akin yung kanyang sinabi, yung binanggit niya. Sabi niya, magdala ng kaluluwa kay Kristo. Bring soul to Jesus. Diba? Iyon yung sinabi niya eh. Mayroon siyang sinabi na nagpukaw po sa akin. Bring one more soul for Jesus. Magdala ka ng kaluluwa kay Jesus. Mga kapatid, how powerful yung kanyang declaration na ito. Kaya nga, china-challenge tayo. No? Bila pong mga anak ng Panginoon, tagasunod ni Jesus. So, paano natin i-apply, mga kapatid, ang mga bagay na ito? Number 1, find comfort in God's sovereignty. Huwag na tayong masyadong magpaalipin doon sa mga depression, anxieties, na keso magugunaw na ang mundo. Diba? Ang kailangan natin maghanda. Hindi yung araw-araw na lang na problema ka. Kaya sabi nga dito, find comfort in God's sovereignty. Humarap ng kaaliwan sa kapangyarihan ng Diyos. Ipagkatiwala mo sa Panginoon ang buhay mo. Oo. Dahil si Lord, alam niya ang mangyayari. Number 2, thank God for both blessing in trials, trusting that He is working through them. Hindi natutulog ang Diyos, mga kapatid. He is working. Diba? Kaya wala tayo dapat gawin, sabihin sa Panginoon, magpasalamat tayo. Dahil sa umagang ito, ginising tayo ng Panginoon. Magpasalamat tayo dahil sa umagang ito, mayroong siyang word na ibinigay sa atin para lakaran natin. Hindi puro reklamo. Diba, mga kapatid? And number 3, share with someone how God's sovereignty has strengthened your faith. No? Kaya nga, hinahamon tayo ng Panginoon sa araw po na ito, mga kapatid. Sabi nga ni Charlie, bring one more soul to Jesus. Magdala ka ng kaluluwa kay Kristo. Share the good news. Share the gospel sa lahat ng tao, mga kapatid. Kaya maganda ito, sabi po ng Psalm 116 verse 15. Very powerful verse. Sabi ito, precious in the sight of the Lord is the death of His faithful servant. Di ba? Mahalaga sa paningin ng Panginoon ang kamatayan ng kanyang mga banal, kanyang mga servant, yung kanyang mga tagasunod. Why? Because gusto niya nang makita ng face to face. Gusto niya nang maka-fellowship si Charlie. Kaya kinuha niya na. Di ba? Kapatid. How precious in the sight of God is the death of His faithful servant. Kaya nga, huwag tayong matakot sa kamatayan.
matakot tayo kung hindi natin ginagawa yung ipinagagawa sa atin ng Panginoon. Diba? Kaya ang hamon sa atin, huwag tayo magsayang ng oras. Mga kapatid. Oo. Redeeming the time. Because the days are evil. Huwag nang patumpik-tumpik pa, no? Wala nang paliko-liko. Magdala ng kaluluwa sa paanan ni Kristo. Yun pong hamon sa atin. Hallelujah. So, as a question to consider, how does knowing God is absolutely sovereign give you comfort and confidence in everyday life? Sa paano nagbibigay sa iyo ng kaaliwan at pagtitiwala sa pang-araw-araw na buhay ang pagkakilala sa Diyos na ganap na may kapangyarihan? Wala tayong magawa, mga kapatid, kundi ilagak, ipagkatiwala, ibigay sa Panginoon ang ating buong buhay at paglilingkod sa Kanya. He is sovereign. Diba? Mayroon siyang full control, absolute power. Hallelujah. Ayan. So, yan. Maraming pong salamat sa atin. Sa bawat isa. Brother Nilito. Brother Rinaldo Angeles. Sister Amy. Sister Yoni. Sister Leslie Ann. Sino pa? Sister Marilu. Pastor Perseus. Yan. Good morning na. Sister Adora. Good morning na po sa bawat isa. At sa mga di ko pa nabanggit, no? Ate Nitz, good morning. Sister Evelyn, yan, good morning po sa bawat isa. Dalayan ko, ito ay nagbigay sa atin ng encouragement, no? O kaya, hamon sa atin, mga kapatid, na huwag na tayong magpa-tumpik-tumpik pa, lalo na sa pag-share ng gospel. Hallelujah. Lord, salamat po today for your word, for your encouragement, Panginoon. Heavenly Father, thank you for that you are reign over all things. You are in control of all things. You are sovereign, Lord. Teach me to trust your sovereignty even when I don't understand what is happening. Help me to surrender my plans to your will and find peace, knowing that you are in control. In Jesus' name, Lord, pinagkakatiwala po namin sa iyo ang maghapon. Mula sa oras na ito, Lord, kung nga po ang magbigay sa amin ng, Lord, ng kapangyarihan, Panginoon, to share the gospel sa lahat ng tao. Lord, minsan pa kung hindi pa namin nagagawa ito, Lord, ito po ay isang direktiba na hamon po ninyo, Panginoon. Lord, sabi mo nga, Lord, na redeeming the time, that because the days are evil. Thank you, Lord, na isa po kaming kasangkapan mo, instrumento mo, Panginoon, sa pagpapalaganap ng iyong dakilang salita. Through this platform, Lord. Thank you, Lord God. Patuloy mo kaming samahan. Patuloy mo pong bigyan kami ng karunungan na nagmumula sa iyo. Lord, dalan ko din po sa akin pong mga kapatid ngayon na meron pong mga karamdaman. Lord, I pray in the name of Jesus. Touch their lives, Lord. At ipadaloy po ang kagalingan na nagmumula po sa inyo. Salamat din po, Panginoon, Lord, sa aming pong mga kapatid ngayon na nagdiriwang ng kanila pong mga birthdays sa araw po na ito. Even anniversaries. At Lord, binabati ko po ng advance, happy birthday sa akin pong, sa ating pong butihing Pastor Perseus, sa kanya pong kaarawan, I think sa Monday, no? So, advance po, Pastor, advance happy birthday po sa inyo. Dalahin ko na patuloy pa po kayong magamit ng Panginoon sa pagpapalagana po ng salita ng Diyos sa lahat ng tao. Pagpalain po kayo ng Diyos sa iyong buhay, sa iyong pamilya, sa iyong ministry. Salamat, Ama, sa araw po na ito, Lord. Sa maghapon na ito, samahan po kami sa mga gagawin po namin, mga activities po namin. O God, ka po manguna, o Diyos. Lord, Lord, sa aming pong pamilya, ingatan po ninyo, Panginoon. Yung aming pong mga kapatid na nagtatrabaho sa ibang bansa, Lord, ingatan po ninyo, Panginoon. Pagyamanin niyo po ang kanila pong mga trabaho. Lord, maging kasangkapan niyo po sila, Panginoon, sa pagpapalaganap ng gospel, Panginoon, sa kanila pong mga katrabaho, sa kanyang kumpanya, Panginoon Diyos. Gamitin niyo po sila, O Diyos. Salamat po sa mga kapatid namin na may mga businesses, Lord. Patuloy mo pong pagpalain ang kanila pong mga negosyo, Panginoon. Hallelujah, in the name of Jesus.
Sa mga anak namin na nag-aaral, Lord, give them wisdom, give them knowledge, Lord God. Lord, patuloy mo kaming samahan pong Panginoon sa araw po na sa maghapon, Panginoon. Lord God, at tunay nga, Lord, in your presence, always there is a fullness of joy. Hallelujah. Salamat, pinupuri ka namin, pinasalamatan. Sa iyo lamang, Lord, lahat ng papuri. Pagluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless, mga kapatid. To God be all the glory.